Magandang araw po sa inyong lahat, sa inyong mga tagapanood na dyan. Ito po ang inyong lingkod, si Overseer Arthur Indemne. At ako po ay nais magbigay ng ilang mga uh, tips na po kung ano po ba talaga ang pwede nating usapan para sa araw na ito. Tungkol po ito dun sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa, at naniniwala ako na lahat po tayo ay may mga agam-agam sa mga present at sa mga future ng ating bansa. Ano po. Ngunit sa current events po natin ngayon, makikita po naman natin na ang pangyayari na ganito po na kalala ang ating coronavirus. Po. At ang virus pong ito ay tunay nga na hindi natin dapat take it lightly, no? Kundi seryosohin po natin ito dahil ang nakasalalay po dito ay ang buhay at kamatayan din po natin po, o ang buhay ng bawat sambayan ng Pilipino. Kaya nga po ang panukala po ng ating gobyerno ay higpitan po talaga na ang pagsalamuha natin sa bawat isa. Po, gaya sa US po ay may mga family affairs po sila, nagkaroon po sila ng parang reunion po, 7 po sila roon at 2 po sa 7 pamilya ay nagkaroon ng virus na po. At ngayon po, balak na rin pong i-lockdown na po ang New York City. At maging ngayon, sa panahon ngayon, ang Australia po ay nais na rin i-lockdown ng government nila, no? Dahil lumalala na rin. At sa Italy naman po, there are around 700 to 800 people died po sa coronavirus, no? At ito pong kanilang Prime Minister or President ay umiiyak na talagang humihingi na ng saklolo, no? Dun sa nangyayari sa kanila. Una-una, hindi na rin po kaya i-accommodate ng kanilang mga ospital yung kanilang mga infected ng virus na ito. Same as nangyari na rin po dito sa atin ngayon. Pero hindi naman po ganoon kasing dami ng nangyari sa Italy. Ang sa Italy po kasi, mga kapatid, ay na-surpass na po nila yung namatay sa China. Po, around 4,000 plus. Po, ang China is nasa 3,000 pa lang. Pero pagdating po sa mga infected po, nasa 80,000 pa sa China. Ang Italy is around 30 to 40,000 lang po. Pero ang bilis kasi ng kanilang tutuusin na sila po talaga ay napaka high-tech when it comes to medical po. Pero ito pong coronavirus ay hindi na po na-anticipate kasi nga po hindi na expect na ganito kalala ang mangyayari. Siguro nakatulong para lumaganap yung virus sa kanila sa bansang Italy is also the culture, no po, yung beso-beso, no? Which they didn't know na ito pala ay hindi maganda for this kind of virus po, ito pong epidemic na ito. Ngayon, tinatawag na hindi lang po epidemic ito, kundi sa buong mundo po kasi when it comes to pag buong mundo na ang tinamaan po ng virus, it is called a pandemic na po. No, po pag worldwide na. Ngayon, nagpapasimula pa lang ng mga nakaraang linggo sa Pilipinas, nag-umpisa tayo sa 2-3. Ngayon po, ang latest po, nasa 300 plus na po ngayon ang infected.
at 17 na po ang namatay na po, at going po ang continuous po ang hunt down po sa mga tinamaan po ng virus na ito. At ganoon din po sa sa Pilipinas, sabi ko nga po, nangyayari na rin po na kung paano hindi na naka-accommodate na po ng bansang Italy, kasi sa mga corridor na ng hospital talaga nila inilalagay. Terrible na talaga nangyayari. No po. At sa atin po kanina, may balita din po sa Quezon City, part of Quezon City, may mga infected na po na dinala sa hospital pero hindi na rin po in-accommodate. Hindi natin alam kung umiiwas po na mahawa dahil nga po sa Medical City po ngayong araw na ito ay there around 140 to 150 including doctors and also the medical staff na po kasama na po ang na-infect ngayon, naka-quarantine sila. Na po, kaya nga po hindi talaga agad natin na-anticipate ito pong mangyayari din pong ito, na-anticipate na po natin, pero talagang siguro God allows everything po na mangyari na po mga bagay din ito. Na po, may mga paraan din siguro ang Diyos. Sabi nga that all things works together for good for those who love God. Sa ating po mga nagmamahal, mga umiibig, sumasampalataya, mga naglilingkod at naniniwala sa Kanya ay all things works together for good po. Unang-una po, bakit po natin dapat i-take it seriously ito pong mga bagay na ito, at nagbigay na po ang babala ang ating government na po, iniiwas lang po tayo sa mga pwedeng mangyari pa na tumaas sa bansa natin. Kaya nga po, nakakagulat na balita po yung nangyari po dito sa Medical City, sa Pasig. There are around 140 to 150 infected po. At sana naman po hindi na po ito mangyari pa rin sa ibang mga hospital. May mga suggestion nga, dapat talaga noong una pa man ay naglagay na ng 1, 2 o 3 facilities para lang dun sa mga infected nitong virus na ito. Bakit po? Kasi nga napakadelikado. May mga pasyente kasi, isa sa balita po ay hindi rin nila alam siguro without their knowledge na sila po ay infected na ng disease na ito. At itong mga doctors, siyempre, complacent din sila. Kaya po siguro naghahawa-hawa na sila. And also, there are 3 doctors po na namatay din po na po since last night. Na po. Kaya nga po, hindi po talaga biro, mga magulang, mga kapatid, ang mga bagay na ito na hindi po natin bibigyan ng pagpapahalaga, ang mga pagsunod po natin sa mga alituntunin o kapamahalaan po natin sa bansang Pilipinas. Po. At we're only 105 million, kasama po dyan. Pag sinabi 105 million population, kasama po yung mga bata dyan. Po. At tayo po mga adults. At especially daw po, even ang Israel po, Prime Minister, Defense Minister, si Mr. Bernard po, Naftali, ay also nagbigay rin siya ng mga precautions sa bansang Israel. Huwag silang tamaan ng virus na ito. Po. At kung titingnan po natin mga kapatid na may pinagagawa o si St. Paul po ay may sinasabi sa Romans 13 about sa kapamahalaan po. Ang sabi po sa Romans 13 verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, that the powers that be are ordained of God. Wala daw po, sa Tagalog po ay wala daw pong kapamahalaan na hindi po itinalaga ng Diyos.
kundi ang lahat daw po ay itinalaga niya na po. Kaya dapat po na tayo po bilang mga, lalo na especially tayo po mga mananampalataya, believers, we are the light and the salt of this earth. Okay? Na wag na mas man po sana tayo kakitaan pa ng mga pagsaway o pagsuway, no? Sabihin, mapupulaan po tayo. Po, kagaya kanina may balita na isang medyo resistance yung isang presidente at sinabi pa naman niya yung kanyang reliyon, ginamit niya yung kanyang reliyon. Sabi nga ng mga pulis, hindi po natin kailangan gamitin kung ano mga reliyon o yung lakas nyo, kung saan man kayo naka-anim o saan man kayo grupo. Ang importante po ay sumunod po tayo sa gobyerno. Ano po? At baka mapahiya lamang po tayo kapag nagpumili po tayo. May mga pastor din po kasi tayo na gustong maging pulis na yata, no? At may mga pulis naman na gustong magpastor. Ano po? Pulis na pastor o pastor na pulis. Kaya hindi natin alam. Alam niyo po, bilang mga lingkod ng Diyos, you should know your identity. Ano po? Huwag na po tayong magpumilit. Kung hindi po talaga tayo para dun sa isang bagay na ito, ay dito po tayo talaga inilalagay ng Diyos. Ang calling po natin is spread the gospel. Ano po? Go ye and preach the good news. Ano po? O ito pong gospel. Ano po? At sana po ay bilang mga, lalo especially tayo mga knights. Ano po? Sabi nga, we are the vanguard of truth. Ano po? Mga defender of faith. Ano po? Ipakita po natin sa kapwa po natin sa body of Christ, no po, na tayo po talaga ay tinawag, no po, na tayo po talaga ay mga naglilingkod sa light, no po, sa liwanag, hindi po sa kadiliman, no po. Kaya nga po, also, biblical naman po talaga ang mga ginagawa po din ng pamahalaan, kasi meron din po yan sa Isaiah. Po, if you remember dun sa Isaiah, ang sabi po dun ay 26 verse 20, no? Chapter 26 verse 20, go my people and enter your rooms and shut your doors behind you, hide yourself a little while until the wrath has passed. Po. At even dun po sa panahon ng time po nila Moses, po, at doon po sa time ng Parao, kung matatandaan po natin, po, yung Passover, po, ay nagkaroon po ng matinding pagdadalamiti ang buong Egypt, po, kasama din po yung mga Israelites na hindi po na pahiran ng dugo dun sa kanilang mga pintuan. Ibig sabihin, ang wrath of God po talaga ay dumarating yan. No po, and some friends of ours, sabi po, we are also in the book of Revelation, sa 4th seal, chapter 6, verse 4. No po, if I'm not mistaken. Okay, let's take a look. Sinasabi po dito sa 4th seal, I heard the voice of the 4th crying creature say, come, I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. And they were given power over a part of the earth to kill by sword, famine, and plagues, and by the word or by the wild beasts of the earth. Dito po kasi mga magulang at mga kapatid, kung titingnan po natin dito sa 4th seal, ay ito nga po ay isang kabayong maputla daw po. Ito po ang lumabas. At ang sakay daw po nito, ang rider was named Death,
and Hades, and following close behind him, and they were given power over a fourth of the earth. Ibig sabihin po, 25% po ng mundo ay mamamatay. Na po, ulitin natin, they were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. Alam niyo po, ang sword po, mga kapatid, po, ay simbolo po yan po ng siguro sabihin natin yung literal na sword po. Pero alam niyo po, isa sa meaning po ng swords ay yung word of God po. Kapag hindi ka namuhay sa salita ng Diyos, sabi nga, whatever you sow is what you reap po. Ang tinanim po natin, ang ugali, ang asal mo, kapag hindi ka namuhay ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, aanihin mo. No po? Then also, dito po sa famine, no po, siguro hindi naman lingid po ngayon sa atin yung kaganapan po, yung mga volcano, eruptions, lindol, no? Earthquakes po na yan, mga floods, no po, all over the world ngayon, there is a floods, talagang grabe ang baha, talagang maging yung bahay mo, hindi lang yung sasakyan mo tinatangay, pati yung mga bahay, no, and also pati yung mga lupa, no, na bibitak o inaanod na nung part ng mga malalaking alon from the sea, no, then nagpa-flood doon sa mga cities coming from the sea itself mismo. Kaya nga po, kung titingnan po natin, ang mga famine po ito, ang kaganapan ngayon po sa Croatia, ay may 5.5 na lindol po ang naganap, no po, at marami din pong mga buildings ang bumagsak. May mga patay talaga naganan mismo sa kotse nila, no po. At also sa US may lindol din po, in 15 minutes 5 lindol po ang kanilang na-experience, no po. And also dito po ay alam niyo po yung mga plaque ng po na sinasabi po dito ay kasama na po dito ito pong coronavirus. Sabihin man natin is a man-made, na po, dahil meron pong nagsulat na they predict in 2020 this coronavirus will be sabi nga widespread po o magaganap o mangyayari po. At umikot po ito sa Facebook po. At hindi po natin may tatanggi na talagang since 1981, alam na nila na may darating pong virus. Okay, sabi nga po ng Panginoon sa 1 Corinthians 3:19, po, nahuhulihin ng Panginoon ang karunungan ng marurunong sa kanila na rin katusuan. Ibig sabihin, kung man-made nga ito, kanina sumabog, siyempre sa kanila rin. Po, ngayon nagtatalo ang China, nagtatalo at US, kung kanino at sino ba ang pasimuno, pinagmulan at nag-leak po itong coronavirus. Kaya napaka-importante po sa atin bilang mga mananampalataya ay malaman din po natin hindi lamang yung Biblia, po, kundi makita din po natin ang kaganapan ng Biblia sa kasalukuyan. Po, meron po kasi, kaya nga po yung mystery, sinasabi po na God o Jesus Christ build the mystery in us. Po, sa ating po mga Christians, mga mananampalataya especially, lalo na yung mga Bible reader talaga, po, o yung mga palagay natin na with the baptism of the Holy Spirit, which guide us na po in all truth, sabi nga po dito. Alam po natin sa atin, sarili po natin. Sabi nga ng kaibigan natin, Bishop, mukhang mas malapit tayo ngayon sa end times. Pero sa katotohanan po, dito po sa ating binabasa sa Revelation chapter 6, no po, verse 8, no po, dun sa fourth seal na sinasabi po natin, ay makikita natin na ito na yung kaganapan ng Revelation mismo.
No po? At sa mga susunod po natin pag-aaral pa o ah, ah, pagpa pag-aaral ng salita ng Diyos tungkol po sa Revelation, ay papaliwanag po natin yung mga darating pa at ano pa yung mga bagay na abangan po natin. Kaya wag po kayo makakalimot, no po. At dito po, ang sabi din po dito, no? And by the wild beasts of the earth, tuloy po natin yung ating binabasa sa chapter 6, no po, verse 8, no po. They were given power over a fourth of the earth to kill 25%. Kung halimbawa 4 billion ang tao sa buong mundo, 1 billion po ang mamamatay. Sinabi po ng salita ng Diyos po ito. No po, o 75% po ang matitira. Bakit po? Binuksan na po kasi yung fourth seal, no po, na sinasabi po dito. At sa magitan po, they to kill by the sword, famine, flood, and by the wild beasts of the earth. Ito pong wild beasts of the earth, hindi po ito yung mga oso, yung mga leon para tayo'y lapain, kainin po. Alam niyo po, ang wild beasts of the earth is no other than, ito po mga pinuno ng mga bansa. Kagaya po ngayon si Boko Haram, no po, ang napatay po niyang Christians for the last 2 weeks or 350 ang pinatay niya. No po. At marami pong lugar pa, sabi nga ng iba naman, ito naman si Xi Jinping ng China, pinahirapan din yung mga Christians, talagang ikinukulong niya, pinagpapalo nila, at yung mga simbahan po ng Christian po doon, sinusunog, maging yung mga kuweba, talagang hinihigpitan nila. Same as Russia po, naghigpit na rin po ang Russia sa mga tinatawag na religious group. Po, without their approval or permissions, hinuhuli din po nila yung mga grupo. And all over the world, mga kapatid, at pasalamat po tayo po dito sa Pilipinas, napakaluwag natin. We are really blessed. You know why? Mga kapatid, ang bansa pong Pilipinas ay almost malapit natin makapture. Marami na po sa mga namumuno ng bawat syudad po natin, gaya po ng Manila, si Isko Moreno, no po, ay nananalig o nananampalataya na rin, no po, sa ating Panginoon. Dahil ang mga kaibigan po natin, nandyan po ating mga bishop, no po, na sila po yung mga nag-handle ngayon sa chaplaincy ng Manila, no po. At same as si Presnedi ng Muntinlupa, every Tuesday morning yata, meron silang devotion, no po, doon po sa Muntinlupa City. Same as other city and also in Pampanga. Sabihin, hindi lamang po yan, no po, ang ARTA po, Anti-Red Tape Commission, pati sa Philippine Anti-Crime Group, no, yung ating mga kapatid, nandiyan na po. At ang advisor po natin ng presidente is no other than Bishop Butch Bellica. Okay, ang kanyang mga anak, nandyan din si Greco sa government, nandyan din si Manny Pacquiao, senator, marami pong Christian, si Cayetano, Peter Cayetano, and also one of the son of Bishop Butch is also in government sa Alta nga. Kaya nga po mga kapatid, we are blessed, no po, we are blessed. Hindi tayo kayang kontrolin ng evil dito sa ating bansa. Kasi we are only Christian nation in the Pacific. No po. Napapaligiran nga po tayo ng different beliefs. No po, Buddhism, Islam, no po, at maraming pang iba. Ngayon, sa atin po, mga mananampalataya sa panahon po ito, huwag po tayong magpapanik. No po, ito po nga sabi nga po, ang sabi nga po natin, ang adversity is turned to prosperity.
na po, binibigyan po tayo ng, sabi nga bilang mga mananampalataya, hindi natin inaari pong yung mga trials and troubles po natin. Hindi natin inaaring tayo o tayo sa atin lang ito, ano po. Kundi kasama po natin ang ating Panginoon para po lalo po nating mapagtagumpayan po ang mga trials o pagsubok na ito. Kaya sa atin po, dapat po patuloy po tayo manalig at manampalataya no po, and God given us an authority over all demonic forces no po. Kung binuksan man po ito ng Panginoon, inalaw niya po ito, bakit? Kasi sobrang nga naman kasamaan no po. At tingnan nyo nga yung mga ginagawa ng mga wild beasts of the earth. Ito po mga pinuno ng iba't ibang ng bansa. Especially yung marami pong mga bansa na hindi kinikilala si Lord. Ano po? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, galit na galit talaga sila sa mga Christians po. At sana po, lahat po tayo magpasubmit po tayo dun po sa sinasabi ng ating government. Ano po? At bilang mananampalataya, hindi lamang po tayo not only to submit, but to obey. Ano po? Obey and siguro encourage one another, pray one another. At it's good also opportunity for us being a Christians. Magkaroon po tayo ng mga ganito pong sharing na. No po? At ito po yung opportunity na rin po natin that this gospel will be preached unto the uttermost part of the earth and then the end comes. No po? And also, you look for Matthew chapter 24, yung mga palatandaan po. Almost naganap at nangyari na po yan. No po? At hindi na lang po mga nangyayari dyan ay siguro yung anytime the Lord will come very, very soon. No po? Kaya maganda po yung pag-aaralan po natin sa mga susunod pa na Bible sharing from your overseer. No po? At sa mga night circles po dyan, kung may mga agam-agam din kayo, may mga questions po kayo, don't you worry, the Lord will answer everything. Po, tutugunin, katatagpuin po ng Panginoon yung mga prayers po natin. Kaya po, we as Christians, our duties, especially itong pong in times of need, in times of troubles, ang kailangan po natin ay manikluhod po tayo. Idulog po natin, sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people will humble themselves po and turn from their wicked ways, okay, sabi po doon, I will heal their lands. Maybe sabi nga the harvest are plentiful but the workers are few. Hindi po sa gabal po mga kapatid o mga kamanggagawa sa Panginoon. Hindi po sa gabal po itong COVID-19. Tandaan po natin. Heaven and earth shall pass, but my word shall not pass, the Lord said. Okay. Ito lamang po ang sa gabing ito. Hanggang dito muna po tayo. At abangan nyo po. Okay? Once again, ito po ang iyong lingkod, si Overseer Arthur Indemne, ang O1 po ng Knights of the King Circle International. Shalom.